Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman, no? Mga ka-airsoft, meron akong bisita, confidential lang, no? Came all the way from Sanchez Mira, Cagayan Valley, no? Bali sa taas to ng Luzon, no? Itong Sanchez Mira na to, parte to ng Ilocos Norte, no? Mga iniikutan namin to during the Boss Ironman, okay? Hello sir, good afternoon, no? Bali, hindi na natin papakita si sir, no? Kasi ang binilahan niya ng unit is yung apo niya, okay? Bali si sir is isang PWD. Ang binili niya ng unit is yung apo niya na talagang very minor, no? 6 years old, no? Yun ang gagamit ng unit. Gusto niya matrain yung bata. Gusto niya malayo sa gadget. Kaya binilhan niya, no? So, hindi na lang natin sila ipuput on cam kasi syempre nga dahil bata, baka baka merong mga keyboard warrior na mambash dun sa kanila maglolo, no? Kasi nga dahil bata syempre hindi natin malaman yung takbo ng utak ng mga kababayan natin. Kaya mas minarapat ni, should I call you tatay? Okay lang, no? Ayun, inano ni tatay na wag na lang i-put on cam, no? Sir Vince, no? Bali tapos ngayon, dire-diretso na rin tayo, no? So, yun nga, Sir Vince Vince Madela, no, of Sanchez Mira, Ilocos Norte, no. Okay din, shoutout na rin kay Sir Jeff Hidalgo. Sir Jeff Hidalgo of Albay, no. Albay sa lugar ng Bicol, no. Okay, ang kanya is yung yung nagbabalik, no, yung Infinity na 6.0 by the AW Custom Tanggol Edition, Coco Martin Series, no? Coco Martin Series Tanggol Edition, okay? What is good and special about this full setup ang gusto ng ating ka-airsoft, no? May scope mount na kasama, at the same time meron charging handle, ayan, no? 'Di ba? May charging handle na nakasama, naka-fix outer barrel, syempre, hindi pwedeng mawala yan. Plus yung RMR scope, no? RMR scope na ilalagay dito sa ibabaw ng scope mount, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano minamount yan. Kaya lang, hindi kasi namin pwedeng ipa-shipping to na naka-mount kasi baka magkanda bali, no? I do suggest ikaw na lang maglalagay nito, Sir Jeff Hidalgo. Okay, so ito yung unit, ito yung mismong scope mount, ayan, no. Ganda, oh. CNC aluminum yung scope mount, no. Ayan. So yung scope mount nilalagay dito sa ibabaw. Ayan. Okay. Pero yung charging handle, ayan, no. Yung charging handle inalis ko na rin yung Bomar sight, no. Actually naka-Bomar to, na Bomar sight to. Inalis ko na, so pinalitan ko na ng charging handle, pero ipapasama ko sa iyo yung Bomar sight para kung sakaling gusto mong alisin tong charging handle, pwede mong ibalik 'yon, no. Pero magiging useless yung charging yung Bomar sight na ilalagay mo na nakalagay dito, magiging useless kasi meron siyang scope mount sa ibabaw. Ayan, ganyan. Yan. I-mount mo yan dyan ng ganyan. Tapos, itong mismong RMR sight mo, ilalagay mo rito. Yan. Okay, di ba? Nasa sayo kung gusto mo naka-advance or pwesto sa bandang likod. Okay? Yan yung itsura ng unit. Dahan-dahan lang kasi hindi siya naka-mount. Yan. Yan. Ito yung magiging itsura ng unit mo, sir. So, full setup na yan. Wala ka ng problema. Wala ka nang gagalawin, no? So, ito, mamaya, okay? Plus, yun nga, yung unit ni Sir Vince, yung Dumayo, no? Bali, ang kasama lang nila is yung driver, yung apo, at saka si Tatay Vince, no? So, ang unit niya, okay, no? Ang unit niya is isang rifle, no?
makikita nyo to, M4A1 carbine equipped with a suppressor na agad, no? Tapos yun, with equipped with a suppressor, tapos naka-inner barrel, naka-outside barrel, hindi ko maalis, naka-ano pa siya, equipped na rin siya with suppressor and naka-inner barrel, na ibig sabihin, hindi dami yung nakalagay rito na suppressor lang, no? Maganda siya, full metal, medyo may kabigatan. I think medyo mahihirapan ng isang 6 years old, pero doon din naman siya papunta, no? Kumbaga parang parang eventually talagang kakayanin rin niya to, no? Okay, ang magmamay-ari nito is Apo ni Sir Vince Madela, bali si Alvin Madela. Favorite Apo siguro to, no? Kasi binibili ng airsoft, no? Okay, so ito yung unit niya plus another unit para sa kanya rin, no? Bali isang pistol and isang rifle. Yung collaboration na tinatawag, no? Collaboration of this one is the SRC X Humarex, no? So collaboration ng SRC Humarex, the Glock 17 Gen 5, no? So ito unit na to, ganun pa rin, pwede mong i-set up, pwede mong lagyan ng RMR sight para dito. Ayan. Yeah, ay, sorry. Yan, parang ganyan, no? Yan. Ganyan ang pormahan niya, na yan. So, gwapong-gwapo yung unit na yan, lalo na pag nakaganyan, no? So, ito yung unit ng ating ka-airsoft from Sanchez Mira, no? Cagayan Valley, si Sir Vince Madela. Lucas Pen, tubig. Okay, so shoutout muna tayo mga ka-airsoft. Sino ba magpapa-shoutout dyan? Hindi ko lang makita rito, no? Pero shoutout muna natin, okay? Sir, ano to? Virgilio Pajardo, good PM, big man, musta na po kayo? Okay lang po. Sino to? Roman Joseph Gold, program big man, Habi Shop, Pace Fire sa live stream ng Cold GI, Pates Fire ng GI, yung ginto, government issue, pa-birthday niyo sa akin, Roman Joseph. I'm very sorry, bossing, hindi namin pwedeng i-test fire yung unit, lalong-lalo na yung hinihiling mo is yung gold version. Very rare yun, no? Very rare yun. Tandaan nyo, walang libreng test fire, no? Wala pong libreng pa-test fire kasi po, lalo na yung hinihiling mo i-test fire namin is yung gold version. Very, very rare po yun, no? Hindi lahat nagkakaroon nun, hindi everyday meron nun, no? So, very rare yun, hindi namin pwedeng i-test fire sa iyo, no? Pa-birthday, papakita ko sa iyo, pwede, pero hindi pwedeng i-test fire, okay? Ayan. Ito yung sinasabi niya, no? Yung 1911 Colt na gold edition, no? Government, no? Bakit government? Kasi yung style nito, yung forma nito is yung gamit ng mga government officials natin. Pengi akong basahan. Meron lang konting dumi. Basahan, pamunas, ganun. Sige, kuha. Hindi po pwede, I'm sorry sir pero hindi pwede i-test fire. Hindi kami nagte-test fire ng unit na hindi bibili, no? Kasi syempre, bawat putok nitong mga to, possible magkaroon ng gas-gas due to grinding, kaskasan ng mga bakal sa bakal, no? So, syempre, pag may buyer na, nakita niya may mga gas-gas, hindi na consider brand new. Pag ito, dahil brand new ngayon to, tinest fire natin to, hindi na to brand new after natin i-test fire, no? Pasensya na, pero ganun kami ganun kami ka totoo, no? Pag sinabi namin brand new yung unit, talagang brand new. Never been test fire, never been shot, no? Hindi kami tulad ng ibang shop na ite-test fire yung unit tapos ibebenta sa inyo. Pangit yung ganun, no? Maganda na yung unit first time na maite-testing, pagbibilin nyo na, di ba? Pangit kasi, hindi kami nagte-test fire. Pasensya ka na, no?
Hindi kita, silicone. Hindi kita mapagbibigyan, boss, dun sa request mo kasi masyadong imposible po yun, no? Gold kasi ito masyado siyang sensitive syempre sa mga konti-konting dumi. Kaya kailangan from time to time napupunasan na maintain, no? Ganyan ang mga gold kasi for collection edition to di ba? For collector's edition na yan. Okay, okay? Yan. Ito yung unit, so I'm very sorry hindi kita mapagbibigyan dun sa request mo kahit birthday mo kasi very rare yung unit ng mga gold na ganyan. So, possible na magkaroon ng gasgas pag test fire natin, no? Pagpasensyahan mo na, bossing, no? Okay, so hindi ko na mabasa to, look. Walang mga comment section eh. Pengi akong monitor na lang. Dali, monitor. Nagkanda gulo-gulo ngayon yung ano natin, no? Dahil sa update ng FB. Pa-shoutout, Boss Big Man. Sabi ni Toby Tobias. Hello, Sir Toby Tobias from Iceland. Grabe, napakalayo, no? Okay, good day, Big Man, to all our cares of happy lunch and happy Friday. Okay, mula yan kay Sir Alan Villaris, no? Okay, makita ko lamang na hawak nyo, ayos na, the best ka talaga, Big Man. Okay, nang bola ka pa, sir, ha? Okay, anyway, no? So, mga airsoft, hindi na natin papatagalin kasi nandito yung maglolo sa atin, no? So, babiyahe pa sila pa uwi. So, let's begin. This is the Glock series. Glock 17, Gen 5. Ito yung pinakamataas na gen sa kasalukuyan sa mundo ng Glock. Gen 5. From Gen 2, merong Gen 3, may Gen 4, syempre may Gen 5. Yung mga glitch doon sa Gen 1 and sa Gen 2, na-correct na, naging Gen 3. Syempre, later on, habang ginagamit yung Gen 3 na Glock, meron pa rin nakikitang glitch dyan. Kaya nagkaroon ng Gen 4 and now sa Gen 5. Almost perfect na itong unit na to. So far, walang nakikitang mali. So far, walang nakikitang dapat i-correct sa unit na to. So far, ito yung pinakamataas na variant pagdating sa Glock, no? The Glock 17 Gen 5. This is a collaboration of SRC and Humarex. Bali, dalawang higante, dalawang high-end unit pagdating sa mundo ng airsoft, nag-collab, ibig sabihin nagsama to come up with this unit, no? The Glock 17 Gen 5. Ang Gen 5 is single fire and rapid fire, no? Sorry. Ang 18 pala, ang single fire and rapid fire. Ang Glock 17 is purely single fire lang. Okay na okay 'yon kasi sabi ko nga sa inyo, pagdating sa pistol, hindi gaanong plus factor yung may rapid fire, no? Kasi, syempre pag may rapid fire, mas prone sa pagkasira yung unit dahil napepwersa syempre dahil dun sa features na gawa nung rapid, di ba? Sa pistol naman kasi, talagang mas maganda single fire lang. Okay? Meron tanong dito. Natutuwa ako sa tanong na to, no? Okay, Big Man. Glock lang ba ang merong rapid fire? Ang 2011, ang mga caliber 45 ba walang rapid fire? Meron din naman. Meron ding nilabas na rapid fire sa mga 2011. In fact, may John Wick na may rapid fire eh. Pero come to think of this, mga ka-airsoft, no? Kung yung Glock nga na plastic body, yung Glock na 9mm lang, na hindi naman ganun kalakas, nasisira yung rapid fire. Nasisira yung unit dahil sa rapid fire. Ano pa kaya yung 2011, yung caliber 45, yung mga 1911, na sadyang malalakas,
lalagyan ng rapid. Mas malamang, mas masisira yon, di ba? Kaya, kung yung Glock walang, nasisira sa rapid, ano pa yung mas malalakas na unit? Di ba? Kaya, hindi ko ina-advise na bumili kayo ng pistol na may rapid fire kasi madali lang yung buhay ng unit. Sasabihin ng iba, depende sa gumagamit yan. Hindi rin, no? Maniwala kayo sa akin, kahit hindi nyo gamitin yung rapid fire nyo, darating yung point, darating yung time na masisira yung baril nyo dahil dun sa features ng rapid fire. Kaya kung talagang Glock lover kayo, better stay na lang kayo sa single fire. At least, pag single fire, mas matagal yung buhay ng unit. Okay? So, this is the collaboration of SRC and Humarex. So, let's begin. Let's test fire this unit. Okay? So, ano po? Lucas Target. I-share na lang namin sa inyo yung live video para meron kayong recap, may guide kayo, no, kung sakaling may makalimutan. Kasi hindi lahat ng ide-demo ko ngayon dito for sure na magre-register sa utak nyo. Baka half lang ng i-live ko ngayon ang mag-register sa isip nyo, no? The rest hindi. Okay? Pero before that, i-mount muna natin yung scope nila, no? Yung scope, napakadali lang naman i-mount dito, no? Pakita ko lang sa inyo. Penging screwdriver. Yun. Alisin lang natin tong rear sight, no? Kasi makakaabala to. Dapat kasi nilalagay yung mismong scope dito sa bandang dulo. Hindi pwedeng nakaabante. Pag nakaabante, kumbaga, iba yung setting ng yung calibration ng niya, ng sight niya, no? Okay, so pitan lang natin. Pitan na natin para hindi na mahirapan si Lolo pag inoperate tong unit ni Apo. Okay? So, ayan na yung itsura, no? Yan. Pag meron ng scope. Okay? So, yung scope na yan, holographic yan. Meron night mode, may day mode. Pag night mode, color green. Pag day mode is color... Oh, bakit wala na rin? Ayun. Baka meron dito. Ayun. Ayan, no, ang dami, oo, di ba? Oo. Ha? Ayan. Ito. Shoutout, Boss Big Man, sabi ni Poloy Duco. Hello, sir, Poloy Duco, Manay, Panabo City. Okay. Okay, then, nasa na ba ako, no? So, good. Okay, Combat Master, okay, the best. Ayan naman, okay, yes. Pasensya na kayo, yung mga nagtatanong ng how much, hindi ko binabasa, no, kasi dinededma ko na lang. Kasi, lagi ko nga sinasabi sa inyo mga ka-airsoft, wag ho kayong magtatanong ng how much during the live, no. Kung talagang interesado kayo, pwede naman kayo mag-PM. Pero huwag kayong magtatanong kasi deadma lang yan dahil bawal magbanggit ng presyo sa mga live, no? Dahil ang ginagawa natin, hindi live selling. Ang ginagawa natin dito is vlogging guide para do sa ating mga ka-airsoft, okay? Hindi po to live selling, okay? Pa-shoutout, Boss Big Man from Pangasinan, Raymart Lomanta Lustre, okay, no? So, let's begin. Unahin natin yung pistol nila, Tatay Vince Madela of Sanchez Mira, Cagayan Valley, no? Okay, so, silicone oil, syempre, hindi pwedeng mawala. Then, magazine, press the valve. Press the valve para, ayan, pindutin natin para malagyan natin ng oil yung mismong valve, okay? Mga airsoft, importante ang oil, ha? Huwag niyong babaliwalain kasi posibleng masira yung unit nyo ng advance pag binabaliwala nyo yung oil. Okay? Ngayon, slide nyo to, then slide to. Okay? Lagyan natin ng silicone oil dito sa ilalim. Tapos, isunod na natin. Lagyan natin ng gas.
Sa mga Glock, hindi ko ina-advise na mag-C-auto kayo or mag 14 kg kayo. 12 kg lang is enough na. Pwede na to kasi madadali lang yung buhay pag 14 kg nyo siya. Isakto mo lang muna sa valve, then press down. 1, 2. Nilagyan natin mga ka-airsoft, 2 seconds lang kasi 2 seconds is enough para sa isang buong full rounds. Ngayon, kuha tayo ng reloader. Hatak pababa ito, hatak pababa. Okay, all the way. Medyo mabigat siya. Mabigat talaga. Grabe. Yan. Hatak pababa, then lagyan natin ng bala mga ka-airsoft. No? Pump lang po tayo. Okay, hindi na natin ganun pupunuin. Sakto lang yan, no? Masyadong maano yung spring niya. Masyadong mahigpit. Mag-ingat kayo, no? Kasi dahil sa sobrang higpit ng spring niya, pag pumitik, baka masira yung unit, no? Ngayon, lagay natin yung base pad para protektado yung unit natin, okay? Okay mga ka-airsoft, Glock 17 collaboration, SRC and Umarex. Glock 17 Gen 5, pasok. Kasa, ready to fire. Firing! As I was saying, napakaganda talaga ng SRC, no? Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakaganda ng SRC, napakaganda ng Glock 17. Talagang hindi ka magsisisi kasi nasa kanya yung firepower na hinahanap mo. At the same time, napaka-handy niya, no? Napakadali niyang bitbitin, napakasarap, magaang, hindi siya ganun kabigat, yung pitik niya hindi ganun kalakas, mag-e-enjoy ka. Plus, naka-trigger job na, naka-fine tuning pa, kaya napakatipid ng gas. Sobra-sobra to. Pag itatabi, make sure wala lamang bala at saka wala lamang gas pasingawin. Dami naman, di ba? Kasi naka-tuning yung unit eh. Okay, unit ng ating ka-airsoft, no? Vince Madela, nag-walk-in dito sa atin all the way from Sanchez Mira sa taas ng Luzon, no? Okay, so next unit nila is yung rifle. Ano to? Okay, nasa na ba? Parang gulo ng mga chat. Kuya Bigman, parang iyan yung ginamit ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Ang ganda pala ng itsura. Inulit mo lang eh. Di ba sinabi ko nga, ito nga yung Coco Martin edition. Batang Quiapo series. Oh, ito yon, inulit mo lang. Di ba? Sinabi ko na kanina ito yon, no? Yes, ito talaga yon, kaya napakaganda niyan talaga naman, no? Hindi kayo magsisisi pag mga ganyan ang unit nyo. KD Salvacion, pa-shout out from Cavite. Okay, no? Ngayon, next unit natin, no? Ito yung rifle. Makikita nyo naman, napakaganda. Kaya lang, syempre, ang gagamit bata, kailangan lang ingatan, no? Kasi, syempre, kahit matibay yung isang rifle, hindi siya pwedeng mababagsak, hindi siya pwedeng mababasa, hindi siya pwedeng lalaruin ng bata na without yung guidance ng parents. Okay, no? So, I'm sure tatay pag maglalaro si Alvin, i-guide nyo naman po, no? Huwag nyo na lang hahayaan na mag-isa lang siya maglalaro kasi ang tendency baka, alam mo na, baka minsan yung mga discipline na tinuturo natin doon sa bata, makalimutan niya, hindi niya maalala while playing. Ang tendency is, mapapahamak po siya. Okay? So, let's begin. Mabigat siya, mga airsoft, no? Mabigat, full metal, equipped with scope, wala pang magazine yan, wala pa rin bala. So, mas bibigat pa to, okay? So, ngayon, let's begin, no? Ito yung unit. On and off ng scope, nandito, meron day mode, may night mode, no? So, itong unit na to, masasabi natin na mil spec.
military specification ang meron siya, no? Ibig sabihin, yung ginagamit ng military, ganun na ganun siya, ito na siya, di ba? Kaya mil spec na matatawag, okay? So itong unit na to fully adjustable. Depende sa gusto mong haba, depende sa gusto mo, no? Yan. Ngayon, itong unit na to is battery operated. Syempre, nasa na ang battery natin. Yan. Unit battery operated, no? Powered by a battery para mapagana mo siya. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Okay? Ang battery, i-charge mo lang ng 2 hours. After 2 hours, kung napuno na siya, di good. If not, i-re-resume mo na lang ang charging. Okay? Ang battery lifespan, 2 years only. After ng 2 years, mabilis na po siyang maglolobat. Okay? So, ngayon, this is the unit. Para mailagay natin yung battery, instead of pressing, hatakin natin. Ayan, okay? Yun. After that, ito yung plug kung saan inilalagay yung battery. Ipasok mo lang yung battery sa mismong tube. Ayan, pasok mo lang. Mabigat, masikip yung battery ko. Okay, yan pinasok natin, then lagay natin to. Okay? After that, okay na yan. Single fire, rapid fire. Ngayon, ikakabit natin tong butt stop. No? Okay? Umipit. Yun. Make sure lang na secure ang lahat ng wiring. Walang iipit para po wag mag-grounded. Okay? Yan. Okay na yan. No? So, ayan. This unit is full metal, merong charging handle, tatay, ingatan na lang po natin na huwag tong mahatak, no? Ito, pag nahatak kasi ito, ang tendency, bubukas to, ayan, no? Tayo mahatak. Ay! Okay. Adjust natin yung mismong, scoop. Sumagad pala, kumalang. So, hindi makakagalaw gaano, no? So, forward ko lang ng bahagya. Forward ko lang ng konti. Ayan. Ayan, okay. Ayan na. Merong charging handle na tinatawag, ayan. Ayun. Pag naikasa yan, so ang tendency, bubukas po ito, no? So, ayan. Ginagalaw lang kasi to. Hindi natin to ginagalaw pala ng normal everyday. Ginagalaw lang to, kinakalibrate lang to pag sa tingin nyo na yung unit nyo is in-upgrade. Pag in-upgrade, pinalitan ng spring, dito i-calibrate para maiayos natin yung lipad ng bala. So, pag hindi naman ginagalaw, hindi in-upgrade, huwag nyo na pong gagalawin to kasi possible mag-iba yung laro ng bibis nyo, no? Pag nabuksan yan, press nyo lang tong kabila, dito sa kabila ito. Ayan, press lang natin. Then, always close na lang po ito para maiwasan natin na huwag mapasukan ng mga bibis o lupa o buwangin o bato or any insect para baka masira pa yung rotary nung adjustment ng hop-up rubber. Okay? So, let's begin. Full metal, ha? Yung sinasabi ko, full metal, mabigat, naka-suppressor, naka-inner barrel. So far, naka-palit ng spring, level 1, stage 1, ng palit ng spring, okay? So, ngayon, firing. Rapid fire. Okay. Lagyan natin ng bala, no? So, gamit tayo ng magazine na may bala. Okay, ay, kasi isang magazine ko rito. Wala rito. Diyan ba? Wala. Yung HK na magazine, hindi yan. Hindi HK yan. Meron tayong isang magazine yan, di ba? Na HK. Hindi ba nagamit? Hindi ba naipasok dito sa mga unit?
Ito, sabi sa'yo eh. So, okay. So, this is the magazine. Bubuksan natin dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, bubuhusan natin ng bala. Ayan. Buhos lang. Okay, okay. Pag napuno mo na ng bala, isasara mo na. Okay, ayan. Tapos, merong gear sa ilalim. Ikakamot hanggang sa mapuno to. Ayan, makikita nyo. At saka, mararamdaman nyo medyo bumibigat. Gawin lang natin ang gawin yon. Tapos, kamot lang tayo ng kamot para yung ibinuhos nating bala rito is maitulak niya papanik sa unit mo, no? Okay, ngayon. Yan, kamot lang ng kamot. Okay. Ngayon, magpa-firing na po tayo. Okay, M4A1 carbine with suppressor. Pasok ang magazine. Ready to fire. Single fire. Rapid fire. Napakasarap, napakaganda ng performance niya. Single fire. Okay, ngayon mga airsoft, na pagtapos natin mag-firing, napaka-importante nito, Tatay Madela, kinig lang po kayo. Anytime tuwing matatapos mag-firing, always release the magazine. After you release the magazine, clear the chamber. Okay. After you clear the chamber, you need to rest the spring, no? Dapat kasi mahaba ang spring eh. Dahil nag-firing ka, so naka-press yan, so naka-attack mode, kailangan bago mo itabi ulit, ibalik mo siya sa pagkakaunat. Lalagay mo siya sa rapid fire. Single fire muna, di ba? Dahil clear the chamber, then rapid fire, then press it 1 seconds. Then single fire. Ay, sorry. Press it 1 second, then single fire. Yun. Then, isa pa. Then, isa pa. Then single. Yun. Then, put it back to safe. Ay, sorry. Ulit. Rapid fire, then single. Then, put it back to safe para masigurado natin na yung apo nyo ay ligtas, ha. Ayan. Hindi na mapipindot yan. Okay? So, ito yung unit ng ating ka-airsoft, no? Papaunahin ko na sila kasi pupunta pa to, babalik pa to ng Sanchez Mira, Cagayan. Ang Sanchez Mira, Cagayan is nandun sa taas ng Luzon. Okay? Ilocos Norte. Okay, ngayon, pag magcha-charge na lang tatay, make sure na bunutin natin, alisin dito sa bat para yung battery natin is well ventilated, no, during the charging. Okay? Tapos, yung battery don't leave unattended for so long hour, no, kasi possible na baka alam mo na magka-trouble, at least mabubunot nyo kagad, no. Okay, mga airsoft, unit nila Tatay Vince Madela. Ito na po yung M4A1 carbine plus yung Glock 17 kanina na collaboration. Okay, okay, then next unit naman natin ngayon, no, next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Jeff Hidalgo of Albay. Nilaunch natin to kaninang umaga kasi nagdatingan na yung stock na naman, no. We have 13 pieces dito, no. Merong black, merong silver, no. Ayan, napakaganda ng unit, syempre, full metal, okay? What is good and special about this? Talagang sobrang ganda. Bakit? Naka-fix outer barrel, hindi gumagalaw forward and reverse. Naka-fix outer barrel, hindi gumagalaw up and down. Naka-fix outer barrel, hindi gumagalaw left and right. Talagang totally nakalock siya kasi Infinity Edition siya. Ganito talaga yung series niya. Hinahawakan, no, yung barrel nitong ano tawag tawag nito? Nitong mismong frame niya. Napakaganda. Optic sight na rin. At saka kung mapapansin ninyo, inalis ko na yung mismong bomber sight niya rito. Which is isasama na lang natin sa package yun, Sir Jeff Hidalgo, no? Kasi hindi pwede maglagay ng scope mount kung naka-bomber sight kasi ayan, ganyan ang forma niyan. Tatama siya, no? So kaya ang nakalagay charging handle. Charging handle, ano ba yung charging handle? Siya yung kasahan. Di ba?
Hindi ko na i-mount to, Sir Jeff. No, kayo na lang po ang mag-mount nito. Nandito naman kasama naman lahat yung screw. Hindi ko kasi pwedeng i-mount kasi pag i-mount ko to, di ilalagay ko na yung scope. Pag nilagay ko yung scope, baka magkanda kalug-kalug sa biyahe, hindi magiging safe para sa unit kung meron ng scope. No? Kaya ang mangyayari, ikaw ang magma-mount nitong lahat ng ito. No? So ayan naman, makikita nyo naman, maayos naman. Okay? Pahingi akong stapler. Stapler ba o scotch tape? Scotch tape mo na lang to, ha? Para siguradong hindi masisira dito. Tsaka dito, ha? Yan. Okay, no? So, ayun yung unit. Then, ito yung RMR site mo. So, ipapasafety natin. I-demo na natin yung unit. So, this is the unit. The Coco Martin Edition. Batang Quiapo. Yung ginamit sa Batang Quiapo. Silver siya. Napakaganda niya, no? Meron din black nito. This is the magazine powered by A-High Kappa, maximum of 27 rounds. Spray tayo ng silicone oil, syempre. Okay, after ng silicone oil, dito rin sa baba, spray din ng oil. Then sa unit natin, kasa natin, i-lock manually. Spray tayo ng oil dito sa slide stopper. At saka spray tayo dito sa nozzle. Yun. Then release, then rest. Tapos, lagay tayo ng gas, okay? Upside down, sakto, then press down. 1, 2. Then, reloader. Sir Jeff Hidalgo, complete set naman yung kinuha mo, di ba? Okay, atak pababa, put your right thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po natin. Okay, no? Ngayon, makita nyo yung bala, may bungi. Kalugin natin, no? Sideways, left, right, left, right, left, right, para umalign. Ang ganda na, no? Then, pasok sa unit. Kasa. And ready to fire. Ay, tama ako. Sandali. Before natin iputok to, naka-optic to sa front. Okay? Kaya lang, kung mapapansin mo, Sir Jeff, wala na siyang rail dito sa baba para paglalagyan ng ng mga laser wala na kasi meron siyang scope mount, no. So dito sa taas ang pinaka rail niya, ang mga access niya. Okay, AW Custom 6.0 Infinity Edition. Firing. What is good and special about this? Napaka-stable, ang sarap. Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit ng ating airsoft, Jeff Hidalgo of Albay. Ito na po yung unit mo for packing and for shipping na po. Okay? Bago itabi, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Ang unit nagdaan sa trigger job and sa fine tuning kaya napakatipid sa gas. Okay? Ngayon, bago tayo magtapos, isa-shoutout ko muna lahat. Ang macho, sabi ni Omar AS Kanaan. Ako po, boss, ina-adjust ko half-up rubber when using metal BBs. Ganda ng unit. That's good for you, pero ako, kami dito sa Airsoft world, kahit yung mga ibang seller, we don't encourage you to use metal BBs, no? Ang airsoft ginawa to use ceramic BBs, not metal BBs. Ngayon, kung metal BBs ang ginagamit mo, well, it's up to you kung yan ang trip mo. Pero merong mga BBs na pangtapat dyan sa sinasabi mo metal na yan, no? Kung gusto mo ng metal BBs, ng mga metal na bala, bumili ka ng airgun, wag airsoft, no? Okay, so mayroon po ba kayong COD? Yes, meron kami, no? Paki-check mo yung page namin, manood ka ng mga video, malalaman mo kung saan kami nagsi-COD. Okay? So, ayun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po kasi end of the month na. Baka gusto ko, manalo kayo, Big Man sticker, Big Man tactical ballpen, rifle yan, ha? At saka syempre yung Big Man tactical knife. Yan, ipapamigay ko sa mananalong top sharer, no? Kaya share na kayo mga ka-airsoft para
dumami tayo sa ating community. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. Have a blessed day.